Cheska hated hospitals. Depressing para sa kanya ang lugar na yon. All the pain, all the misery, all the hopelessness. She wished she did not have to go to that hospital, but she had to. Kailangan niya magtungo roon sapagkat maluba ang sakit ng kanyang ina. Nasa stage 4 na ang tumor nito. Sa madaling sabi, kumalat na ang sakit nito sa ibang parte ng katawan. Her mother's liver, pancreas, colon and even her lungs and already had been compromised and were beyond recovery. Mula nung unang ma-diagnose ng sakit nito ay nanatili siya sa tabi nito. Nakita niya kung paano ito lumaban. Saksi siya kung paano ito naghihirap at nagtiis dahil ng epekto ng chemotherapy at radiotherapy. Parusa ang mga treatments nito pero buong tapang na tinanggap nito ang lahat ng iyon para lamang madugtungan ng buhay nito. Subalit, hindi sumapat ang pakikipaglaban nito. Sa huli, ang cancer pa rin nito ang nagwagi. Ayon sa mga doktor, wala na itong pag-asang mabuhay pa. She still had to come into terms with the fact mahirap para sa isang anak at tanggapin ang katotohanang mawawala na ang magulang nito. Lalo na sa kaso niya, single parent ang kanyang ina. Bit-bit ang basket ng flowers ay dumiretso siya sa stairwell, paakyat sa ikalawang palapag kung saan naroroon ang hospital room ng kanyang ina. Ilang saglit pa ay nasa harap na siya ng kama nito. Pinagmasdan niya ang nahihimbing na figura nito. Butot balat na lamang to. Parang papel sa putla at humpak na ang magkabilang pisngi. Anino na lamang nito ang dating sarili nito. Wala na ang masayahin at puno ng buhay na babaeng kilala niya. Hindi niya matanggap na, kailanman, hindi na ulit niya makakasama ang babaeng yun. The thought broke her heart for the 9th time. Hindi niya napigilan ang pag-init ng kanyang mga mata. Parang pinipiga ang puso niya sa habag sa ina at sa sarili. Kasabay ng awa at ang matinding frustration, ang pinakamahirap para sa kanya ay ang paghihintay at ang kabalan ng magagawa habang naghihintay. Maya-maya ay narinig niyang umungol ang mama niya. Alam niyang anumang sandali ay magigising na to. Ang gigising dito ay walang iba kundi ang iniinda nitong matinding sakit. Hindi na to tinatablan ng painkillers. Her mother's only respite from pain was sleep. Mabilis sa pinalis niya ang mga luhang umalpas mula sa kanyang mga mata. Hanggang maaari, ayaw niyang ipakita rito ang paghihirap ng loob niya. Kumurap-kurap muna to bago tuliyang dumilat. Nang makita siya, sumilay ang ngiti sa mga labi nito. It always amazed her how her mother could still afford to smile despite everything. Anak, sambit nito sa garalgal at mahinang tinig. Ginagap at pinisil niya ng bahagya ang kamay nito. Yes, Mama. I'm here, saad niya. She did not sound like the 22-year-old woman she was now. She sounded like the little girl she was back then. The little girl who relied so much on her mother to shield her from the bad things in life. But her mother could not do that for her anymore. She had to be strong on her own. Kumuha siya ng bulak at pagkaraang basain ng tubig at masuyo niya itong itinampi-tampi sa bibig nito. Hindi na nito pwedeng kumain o uminom ng tubig, kaya magaspang at tuyot na tuyot ang mga labi nito. Ang sustansyang kailangan ng katawan nito ay tanging sa swero na lamang nakukuha. Her mother mumbled something that sounded like, "Thank you." Pinisigla niya ang kanyang tinig, habang isa-isang binabanggit dito ang mga taong nangungumusta rito. Maraming kaibigan at maraming nagmamahal sa mama niya. Ngunit wala nang higit pa sa pagmamahal niya rito. Nagkwento rin siya rito ng kung ano-ano lang para aliwin to hanggang sa nakatulugan na nito ang pagkakwento niya. Hindi mo na siya umalis. Nanatili siya na nakaupo sa tabi ng kama nito. Ang ulo niya ay nakayup-yup sa magkakrus na mga bisig niya na nakapatong naman sa higaan. It was the beeping sound of the awoke Cheska. Na magulat siya ng mga mata, bahagya siyang nalito. Ang buong akala niya ay ang alarm sa tabi ng kama niya sa bahay. Ang naririnig niyang tumutunog.
Ngunit hindi pala, sapagkat naroroon pa rin siya sa ospital. Isa-isang nagsipasukan ng medical staff sa silid at lahat ay naging abala sa pag-asikaso sa mama niya. Bawat isa ay may pagmamadali ang kilos. Tumabi siya sa isang sulok ng kwarto para bigyan ng espasyo ang mga to. Umalingaw ang panibagong tunog sa loob ng silid. Gone was the beeping sound. At its place was the monotonous tone of the flatline alert. Maraming beses na siyang naglabas-masok sa ospital, kaya alam niya kung para saan ang tunog na yon. Clear! Wika ng attending physician sa malakas na tinig. Inilapat nito ang hawak na aparato na mistulang mga plancha sa dibdib ng mama niya. Her mother's body jerked. Hindi umepekto ang ginawa ng physician, kaya pinadaluyan nito ng kuryente ang dibdib ng mama niya. 2 beses pa nitong ginawa ang procedure bago niya naramdaman ang pagbabago ng mood sa paligid. Naglaho na ang tensyon. Nawala na rin ang pag-apura sa kilos ng mga naroroon. Bago pa siya hinarap ng attending physician, ay alam na niya kung anong nangyari. I'm sorry. Wika nito na sinundan ng malungkot na iling ang sinabi. 2 years later, pinagsama-sama ni Jessica sa isang folder ang mga brochure at iba pang papeles sa kakailanganin niya. Pagkatapos ay naligo na siya at nagbihis. Sinipat niya ang sarili sa salamin sa ibabaw ng tukador. Simple lang ang suot niya pero kahit papano batid niyang may dating naman. Itim na slacks ang kanyang pang ibaba na tinernohan niya ng maroon na blouse na ang disenyo'y bulaklakin. Nagpulbo siya. Nagpahid ng coral toned lipstick sa mga labi at nagbisik ng kulon sa leeg at galang-galangan. Isang huling sipat pa sa salamin ang ginawa niya. Nang masiyahan sa kanyang ayos ay binitbit na niya ang kanyang bag at folder at saka lumabas ng kwarto. Pagbaba niya ng hagdan, naratnan niya sa komedor si Jenna. Kain! Nakangiting alok nito at itinaas pa ang hawak na peanut butter sandwich. Umiling siya. Salamat pero kumain na ako. Magdadalawang taon na silang magkaibigan nito. Ang 8 buwan niyon ay bilang housemates. Magkasama rin sila sa call center kung saan sila nagkakilala at pareho na nagtatrabaho. Ito ang naunang mga upahan sa apartment na tinutuloyan niya. Nang mag-asawa at umalis, ang kahati nito ron ay siya ang humalili. Bihis na bihis yata tayo sa nalakad. Una at curious sa tanong nito. Ikinuwento niya rito kung saan siya pupunta. Nang araw na yon ay may katatagpuin siyang prospective client na interesado sa isang commercial prosperity na iniaalok ng real estate firm na pinagpapartaman niya. Kapag wala kasi siyang pasok, nag-aahente siya ng iba't ibang properties mula sa bakanting lote hanggang sa mga maliliit na gusali. Good luck kung ganun. Sana pala rin ka at nang makabalaton naman ako. Ngumisi to at napangiti naman siya. Loka? Alam mo naman na kung sakali pambayad utang lang ang lahat ng kikitain ko. Aniya. Hindi lingi dito ang estado niya pagdating sa pera. Mabilis na naubos ang naipon ng mama niya nang magkasakit to. Sa umpisa pa lang kasi, sumailalim ka agad to sa 3 magkakasunod na operasyon. Para may maipantos to sa chemotherapy, radiotherapy at iba pang mga test at procedure sa paggamot dito. Napilitan siya na mangutang kung kani-kanino. Maging ang bahay nila na iniwan ng ama niya sa mama niya bago to nagbalik sa legal wife nito ay naisanla rin niya. At ngayon ay narimata na ng bangko. Dahilan kung bakit nangungupahan na lamang siya. Karamihan sa mga pinagkakautangan niya ay mga kaibigan ng mama niya. Ang totoo, hindi naman siya sinising nila mga to. Ngunit gusto niya makabayad kahit paunti-unti lang. Yun kasi ang sa tingin niya ay tamang gawin. Hindi na niya hinintay na matapos sa pagkain si Jenna. Kung gagawin niya yon ay mahuhuli siya sa kanyang appointment. Pagkatapos magpaalam dito ay lumabas na siya ng bahay at naglakad patungo sa sakay ng FX. Tinignan ni Jessica ang nakatala sa business card na tangan niya. It said, John Emmanuel L. Lorenzo, Restaurateur. Binasa niya ang address na nakatala rin doon at pagkatapos ay tumingala siya at tinignan ang numerong nakapaskil sa malapad na gate sa kanyang harap. Tumugma iyon sa nakasulat sa tarheta. Sa makatuwid, nasa tamang lugar siya.
Gayunpaman inagtaka pa rin siya. Alam niyang commercial property ang hinahanap nito at dahil doon ay pinalagay niyang sa opisina o restaurant sila magmi-meeting at hindi sa bahay nito. But what did it matter anyway? Ang mahalaga makumbinsin niya si Mr. Lorenzo na bumili sa kanya ng property para makakomisyon siya. Nagkibit-balikat siya bago pinindot ang doorbell. Saglit lamang siya naghintay at bumukas din kaagad ang pedestrian gate. Isang maid na nakaasul na uniforme ang bumungad sa kanya. Sino pong kailangan nila? Magalang na tanong nito. Nandyan ba si Mr. John Emmanuel Lorenzo? Si senyorito po. Naku ma'am, tulog pa po siya. Literal na bumagsak ang magkabilang balikat niya. Nanlumo siya. Sayang ang pagod at pati na buong umaga niya kung hindi niya makakausap ang lalaki. Ganun ba? Paano kaya to? May usapan kasi kami magkikita ngayon. Hindi gawa-gawa lang ang sinabi niya. Nakausap na niya sa telepono si Mr. Lorenzo at ito ang nagbigay sa kanya ng oras at lugar ng tipanan nila. Nagkamot ng ulo ang katulong. Pero hindi pa po kasi siya lumalabas ng kwarto niya eh. Naisip niyang makiusap dito. Please, pwede bang pakikatok? Baka gising na siya. Sige na naman miss. Malayo kasi ang pinanggalingan ko at ayoko mauwi sa wala ang lakad ko. Mukha nag-aalinlangan to kung pagbibigyan ng hiling niya. Ngunit sa huli ay sinunod din siya nito. Sige po, sandali lang at titignan ko. Pagkasabi niyon ay tumalikod to at iniwan siya. Ilang minuto siya na nanatiling nakatayo sa labas ng gate. Habang naghihintay ay hindi niya napigilan ang pag-init ng kanyang ulo. Naiinis siya dahil sa pakiwari niya ay parang api siya. Idagdag pa na pakiramdam niya ay para siyang nalulusaw na yelo sa dami ng pinawis niya. Pasado 9:00 na kaya masakit na sa balat ang sikat ng araw. Makalipas ang humigit kumulang 15 minutos ay bumakas ulit ang gate. Tuloy po kayo ma'am, sandali lang daw at bababa na si sir. Anang maid. Tumango siya. Ano ba namang buhay ito? Sa loob-loob niya. Naghintay na nga ako sa labas. Maghihintay pa rin ako sa loob. Gusto na magsalubong ang mga kiling niya. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Siya rin naman ang lalaban sa talo kung paiirali niya ang pagkayamot. Unang-una, siya ang may kailangan kay Mr. Lorenzo. Na tila walang respeto sa oras ng ibang tao. Sumunod siya sa kawaksi na magpatiuna to papasok sa bahay. Pansamantalang nawaglit sa isip niya ang sinsini center na makita niya ang front lawn. Malawak yun at berdeng-berde ang damo na walang pinagkaiba sa isang golf course. Sa perimeter ay nakahilera ang orchid planters. Halatang alagang-alaga ang mga halaman dahil malusog at hitik na hitik ang mga bulaklak ng mga yon. Tunay na kahanga-hanga ang front lawn. Ganon din ang mismong bahay na napipinturahan ng puti at Egyptian-inspired ang disenyo. May mga pillars pa iyon sa entryway. Pakiramdam tuloy niya ay bigla siyang natransport sa lupain ni Paris at Achilles. Sa living room area sila humantong ng kawaksi na napag-alaman niyang si Bising ang pangalan. Upo muna po kayo. Alok nito. Thank you. Nakangiting sabi niya at saka tumalima. Pinili niyang maupo sa divan na ginto ang base at burgundy ang upholstery. Nakikiusa ang mueble sa tema ng bahay na Egyptian-inspired. Pakiramdam tuloy niya. Kapag nahiga siya ron ay toga at headdress na lang ang kulang na mapagkakamala na siyang isang Cleopatra. She could not help but wonder if Mr. Lorenzo was gay. Pang-matrona kasi ang taste nito sa furniture at decor. Umalis sandali si Bising. Pagbalik nito ay madala na tong tray na may isang bosong juice at pastries. Muli siya nagpasalamat at nagwalang anuman. Pagkatapos ay iniwan na siya nito at sinabing hintay na lamang niya ron ang senyorito nito. She waited a little more. Nasaid na ang inumin at naubos na niya ang tinapay. Nawala naman siyang bala kainin, pero dahil wala siyang magawa ay kinain na rin niya. Ngunit hindi pa rin nagpapakita sa kanya si Mr. Lorenzo. Pinag-iisipan na niya kung dapat na ba niyang hanapin to nang mapansin niyang bumababa ng grand staircase ang isang lalaki. My God, he was handsome. Kung siya si Cleopatra, ito sana ang Mark Antony niya. Iyon agad ang pumasok sa utak niya nang makita niya ang mukha nito. Naglakad to papunta sa kinaroroonin niya. Tumayo naman siya at hinintay na makalapit ito. I'm sorry to have kept you waiting.
I'm John Emmanuel Lorenzo, but please, call me Eman. Confident na pakilala nito sa sarili. Napamaang siya dito. He was tall, and up close she noticed he was good looking with that little boy quality she always found irresistible. Hindi to payat pero hindi na naman mataba. His body was what one call lean. Inilahad nito ang kanyang kamay sa kanya at para ng engkanto na tinanggap naman niya yon. Na makausap ni Eman si Cheska sa telepono para itakda ang appointment nila, ang unang tumatak sa isipan niya ay ang tinig ng dalaga. Kahali-halina at malamig sa pandinig ang timbre niyon. Ngayon magkaharap na sila. Napatunayan niyang hindi totoo ang sabi-sabi na kapag maganda ang tinig ng isang tao, kabaliktaran niyon ang mukha nito. For standing before him was the prettiest face he had ever laid eyes on. And I'm Cheska Magno. Pakilala rin ito sa sarili. Hello, sabi naman niya. He knew he sounded like an idiot. Di niya inakalang pwede pa palang mabulol ang dila niya sa maiksing salitang yun. Get your act together, Lorenzo. Piping sawata niya sa kanyang sarili. Ano ba nangyayari sa kanya? Bakit parang nabalik siya sa adolescence years niya? Doon kasi madalas siyang natatameme kapag harap niya ang kanyang kursunadang babae. At ganun-ganun din ang nangyayari sa kanya ng mga sandaling yun. Needless to say, he was mesmerized. Pwede mo na bang bitawan ng kamay ko? Kung hindi pa nito sinabi yun, hindi niya marirealize na hawak pa rin pala niya ang mga kamay nito. Reluctantly, he let go of her hand. Pasensya ka na at napaghintay kita. Sinserong sabi niya. He really felt bad about making her wait. Hindi kasi pinansin ng tenga niya ang alarm clock niya kaya nagtuloy-tuloy ang tulog niya. Ipinaliwanag niya rito kung bakit tinanghali siya ng gising. He spent the whole night driving at nanggaling pa kasi siya sa Ilocos. May kinausap siyang supplier doon ng bagnet na kakailanganin niya para sa pasta recipe na balak niyang isama sa menu niya. Okay lang, inistiman naman ako ni Aling Bising. Wika nito at humugot to ng malalim na hininga bago nito inibang usapan. So, nag-inquire ka raw sa office namin tungkol sa commercial properties? They were all business from then on. Napangiwi si Cheska, sabay sapon ng kanyang tiyan. Na mga nagdang araw napunan niya na padalas ang pagsumpong ng ulcer niya. Ang ulcer mo na naman ba? Concern na tanong ni Jenna nang marahil ay mapansin nito ang pagkulukot ng mukha niya. Minsan na niyang naidaing dito ang tungkol sa sakit niya. Tumango siya. Oo Saad niya? Kasalukuyan sila nag-aabang na masasakyan pa uwi galing sa trabaho. Samahan mo naman ako. Sumagli tayo sa drugstore. Malapit na kasing maubos ang gamot ko. 6:15 pa lang ng umaga ng mga sandaling yun. 11:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ang shift nila. Ngunit may madaraanan naman silang Mercury Drug na bukas 24 oras. Sure, pero alam mo, sa palagay ko, kailangan mo na magpatingin sa doktor. Hindi na kailangan. Umiiwas naman ako sa soft drinks at kape at saka hindi na ako nagpapalipas ng gutom. Ang totoo, naisip na rin niya yon. Pinangungunahan lang siya ng takot. Nagkatrauma na yata siya dahil sa nangyari sa mama niya. Kahit kailan ayaw na niyang tumapak sa loob ng ospital. Nagkibit balikat ito. Ikaw ang bahala. Pero sa tingin ko talaga kailangan mo na magpa-check up. Ulit nito. Hindi na lamang siya sumagot para wag nang lumawig ang usapan. Buong umaga siyang nanatili lang sa kanyang kwarto. Dapat sana bumabawi siya ng tulog dahil may pasok pa siya kinagabihan. Ngunit ayaw siyang dalawin dahil manaka-naka ay kumikirot ang tiyan niya. Tuloy, ang nangyayari biling baliktad lang siya sa kanyang kama. Pagsapit ng tanghali, kahit wala siyang ganong kumain, ipinilit niya ang sariling sumubo ng konti. Alam niyang lalo siyang mahihirapan kung malilipasan na naman siya ng gutom. Subalit sa halip na makabuti ay lalo pang sumama ang pakiramdam niya nang kumain siya. Halos mamilipit na siya sa sakit habang nakahiga sa kama. Huwag ka na kayang pumasok, sabi sa kanya ni Jenna nang naghahanda na sila para sa trabaho ng gabing yun. Ano ka ba? Alam mo namang understaffed tayo ngayon.
Hindi nga, umabsent ka na lang. Aabsent din ako para masamahan kita sa ER. Natawa siya pero nauwi rin sa ngiwi yun ng kumirot ng kanyang tiyan. Mukha na ba akong kailangang isugod sa emergency room? Balik niya na makabawi. Yung totoo? Oo. Seryoso ng tugon nito. Loka, huwag ka na mag-alala, okay lang ako. Sa kabila ng pagpoprotesta niya ay pilit itong iginigiit na umabsent siya. Sa bandang huli, hindi na rin niya nakaya na magsinungaling sa sarili. Hindi na niya kaya ang katawan niya at kung papasok siya, ay hindi na rin siya makakapagtrabaho ng maayos. Mas mabuti nga marahil na lumiban na lamang siya sa kanyang duty.